sama-sama tayong magiging kakli. Mga kapuso, kuha ito pasado alas 8:40 ng gabi kanina kay dating Pangulong Rodrigo Duterte habang pasakay sa eroplano sa Villamor Air Base. Sunod na pumasok si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Sa litrato ito, kitang magkasama na sa loob sina Duterte at Medialdea. Ayon kay Medialdea, pa-take off ng eroplano bagamat wala pang opisyal na impormasyon ukol sa destinasyon. Nasa Villamor Air Base na rin daw si Vice President Sara Duterte pero hindi umano pinayagang makapasok. Kasunod pa rin yan ang pag-aresto kay Duterte dahil sa Crimes Against Humanity sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Si Duterte ang unang Pilipinong sinilbihan ng warrant ng ICC. Ito naman po mga kapuso, live na kuha mula sa Malacanang kung saan inaabangan ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naka-heightened alert ang PNP sa buong bansa dahil sa mga posibleng rally at mass action kaugnay sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At hanggang sa mga oras na ito, nananatili sa Villamor Air Base ang eroplanong lulan ang dating Pangulo. Ang latest na sitwasyon doon, sinaksihan lahat ni Katrina Song. Katrina? Pia, mahigit doble na ang bilang ng mga pulis na nagbabantay sa mga gate dito sa Villamor Air Base sa Pasay. Dumating din dito si Vice President Sara Duterte. Ito ang mga isinisigaw ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagtipon dito sa harap ng Gate 5 sa Villamor Air Base dito sa Pasay. Pasado alas 7 ng gabi nang magkaroon ng girian sa pagitan ng mga supporters ni dating Pangulong Duterte at ng ilang pulis. Dahil dito, lumapit ang mga supporters ng Pangulo sa gate. Nagkaroon ng bahagyang tulakan, ngunit agad namang humarang ang mga pulis. Kaya naman kung dati ay sa labas lang ng gate ang mga pulis na nagbabantay, ngayon mahigit doble na. Bawat gate din dito mula Gate 1 hanggang Gate 5 ay may mga nakabarikadang mga pulis. Ang mga sumusuporta naman sa Pangulo, emosyonal. Nakita ko yung nalisen yung criminality, corruption, and etc. And during the pandemic, imagine kung hindi siya ang president yung time na yon, di ba? I don't know kung nandito tayo ngayon. Matanda na si Tatay Diggs para gaganyan din nila, di ba? Takot na takot sila eh. Nagsindi rin ng kandila ang mga taga-suporta ng dating Pangulo. Paraan daw nila ito para ipakita ang protesta sa pag-aresto dito. Hanggang mag-alas 7 ng gabi kanina, habang nasa Villamor Air Base at kaharap si PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre, kinwestiyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang jurisdiksyon ng International Criminal Court. Sabi ng dating Pangulo sa IG stories ng kanyang anak na si Kitty. I am very sure, I'm a lawyer, abogado ka man. I am sure the Supreme Court will rebuke them. Wala tayong extradition treaty. At saka nag-withdraw na tayo. Bakit mo ako dadalhin doon sa international body na hindi na tayo bibro? Isa si Torres sa mga naghain ng arrest warrant laban sa dating Pangulo kaugnay sa Crimes Against Humanity dahil sa drug war. Pero kung sasama ako sa iyo, huwag kang magtingin dyan, sasama ako sa iyo. Yes, sir. Thank you, sir. Total, Maraming salamat, sir. nandito naman tayo sa government facility. Yes, So, escape is not a problem. Impossible dream. Sabi ni Torres sa dating Pangulo, pwede siyang magsama ng 3 kompanyon. May bus tayo, sir, sa labas. Kasama, sir, ang family mo, sir. You can have a choice of 3 other companions, sir. Sa isang pahayag, sinabi ni Vice President Sara Duterte, isinuko ng gobyerno ng Pilipinas ang isang Filipino citizen sa mga foreign power.
tahasang paghamak daw ito sa ating soberanya at insulto sa bawat Pilipinong naniniwala sa kasarinlan ng Pilipinas. Giit ng bise na kababalik lang sa bansa mula sa Hong Kong, ipinagkait sa kanyang ama ang kanyang mga karapatan. Hindi raw siya dinala sa karampatang judicial authority para igiit ang kanyang karapatan. Pang-uusig daw ang ginagawa sa dating Pangulo. Pia, sa kasalukuyan ay nandito pa rin si Vice President Sara Duterte at sinusubukan pa rin nga niya na pumasok dito nga sa Gate 1 ng Villamor Air Base. Sa panayam natin sa kanya kanina, sinabi rin niya na halos 30 minutes na raw siyang nag-aantay dito para papasukin, ngunit hindi pa rin daw siya pinapapasok. Kaya naman sinabi raw sa kanya ng kanyang ama na kapag hindi siya papapasukin ay umalis na lamang daw. Kanya rin sinabi na kagabi ay nagkausap sila ng kanyang ama at mukhang okay naman daw ang kanyang ama at gusto idaan ito sa legal o yung mga nangyayari kailangang idaan daw lahat sa legal. Panawagan din ng Vice Presidente na huwag i-deflect ang mga issue dahil may mga totoong issue na kinakaharap ang bayan. Nagbabala rin ang Vice President sa lahat na mag-iingat umano sa darating na eleksyon dahil magiging puno raw ito ng pandaraya. At yan na muna ang latest mula dito sa Pasay. At live mula dito sa Villamor Air Base sa Pasay, ako si Katrina Son para sa GMA Integrated News. Tina, meron ba tayong impormasyon kung nasaan ang ibang miyembro ng pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Halimbawa, ang kanyang common law wife na si Hanilet, pati ng kanyang anak na si Kitty, na mula pa kanina umaga ay kasama na niya. Ang tanging impormasyon na meron tayo, Pia, ay yung mga kasama kanina ng dating Pangulo, katulad ng kanyang anak at si Hanilet ay naiwan sa loob ng Villamor Air Base dahil tanging bilang lamang daw yung mga sumama doon sa eroplano kung saan nakasakay ngayon ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pia? Katrina, may nakita kami movement sa iyong likod. Yan ba ay, tama ba nakita namin, may gumagalaw na ba yung eroplano sa mga sandaling ito? Yung eroplanong Lulan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nakita namin yung mga taga-suporta kanina sa likuran mo ay biglang nagkaroon na rin ng movement. Pia, mula sa aking kinakatayuan, hindi natin matanaw kung may movement na ba doon sa eroplano. Pero yung mga nandito kanina na mga supporters ni dating Pangulong Duterte ay nagpulasan ngayon. Pero nakikita natin na may panayam or may ongoing interview sa ating likuran. Hindi lang natin masiguro kung sino ngayon ang kanilang kinakausap. Ngunit bago tayo mag-live ay nandito si Vice President Sara Duterte, nandito din si Senator Bongo. Pia? Alright, so Katrina, para dun sa mga kapuso natin na nanonood noon, may nakikita po tayong live na kuha dyan po sa Villamor Air Base ng eroplano na nagtataksi na o gumagalaw dyan sa runway o sa tarmac dyan sa Villamor Air Base sa Pasay City. Kukumpirmahin lang natin kung yan na nga mismo ang eroplanong Lulan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alright, okay, base sa ating impormasyon, ito na ngayon, Katrina, ito na yung mismo eroplanong Lulan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, at nakikita natin na gumagalaw ng eroplano. Mga kapuso, mula pasado alas 8 ng gabi po, ay nasa loob na ng eroplano si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama niya ang kanyang dating Cabinet Secretary or dating Executive Secretary na si Salvador Medialdea. At mula noon ay nandun lang sila sa loob ng eroplano. Wala tayong impormasyon mula sa loob ng eroplano. Wala pang kinukumpirma kung saan papunta ang eroplano. At kanina natanong si Vice President Sara Duterte kung sino nga ba ang may-ari ng pribadong eroplano ito dahil ito po ay isang chartered flight. At hindi rin malinaw na nasagot ni Vice President Sara Duterte kung kaninong eroplano ito. Pero ngayon po, naghihintay po tayo dahil nakita nga po natin sa video mula po kanina sa pag-usad po ng mga pangyayari sa buong araw na ito, malinaw rin po na sinabi po ng PNP kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na pwede siyang magsama ng 3 kompanyon sa eroplano. Pero sa ngayon, uulitin po natin, hindi pa natin makumpirma kung saan pupunta o kung ano ang destinasyon ng eroplanong Lulan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon po, maki-update po tayo dyan sa flight na yan at makikibalita tayo sa ating saksi sa Villamor Air Base sa Pasay City na si Ian Cruz. Ian, anong latest?
Yes, Pia, ang area ko, no, nandito tayo sa labas ng NAIA. Pero sa ngayon, Pia, nakikita na natin na nagtataxi, gumagalaw itong private plane na sinasakyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At syempre sakin natin yan, si dating Executive Secretary Salvador Medialdea, ang kanyang abogado. Pia, walang nagsasabi sa atin ng direkta kung saan nga ba patungo itong aeroplano. Pero may mga informasyon na bago ito tumulak ng The Hague sa the Netherlands, ay mag-stop over muna ito sa Dubai, dyan sa United Arab Emirates. Dahil napakahaba ng biyahe papuntang Europa. Ang papunta ng Middle East ay mahigit 7 na oras at papunta naman doon sa The Hague ay mahigit 7 oras. So kinakailangan talaga na yung ganitong mga klaseng private plane ay nag-refuel dahil nga yung sa flight distance na kapasidad niya. Sa ngayon ay nagpapatuloy itong pag-taxi, itong aeroplano dito sa runway ng Manila International Airport. Pia, galing niya lamang doon sa Villamor Air Base at kasalukuyan nga na nag-rolling pa rin ito dito sa gilid nga ng runway ng Manila International Airport. So sa ngayon, Pia, ay halos nawawala na ito doon sa vantage point natin dahil paliko na ito doon sa main runway sa mga sandaling ito. Nakita rin natin doon sa mga published na larawan na mayroon din na mga kasama na mga taga-law enforcement at siyempre meron tuktok dyan na sinasabi na para sa kanyang kalusugan naman. So yan muna ang latest mula dito sa kinaroroon natin. Balik sa iyo, Ian, may nakuha ba kayong manifest ng pasahero na nasa loob ng eroplano para malaman natin kung bukod kay Executive Secretary Medialdea, sino-sino nga ba ang lahat ng mga kasama ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng eroplano? Sino-sino yung mga kinatawan ng ating pamahalaan, pati na rin yung kanyang mga iba pang napiling kompanyon? Well, Pia, sa ngayon ay wala hindi nakapagbigay sa atin ng mga otoridad niyan, pero base nga doon sa mga larawan na na-publish at galing doon sa mga aliado ni dating Pangulo, puti at ay may mga sundalo may mga pulis, may mga men in uniform din na nandoon, pero yan, Pia, ay subject for verification pa natin hanggang sa mga sandali sa Pia. Alright, Ian, dyan sa pwesto mo sa Villamor Air Base, sabi mo paliko na nga yung eroplano at hindi na masyadong natatanaw. Pero dyan sa pwesto mo, ano pa ibang mga movement na nakikita mo? Well, Pia, napakalayo ng vantage point natin talaga at this point. So nakita lang talaga natin yung paggalaw nitong eroplano at kanina ay siyempre nakita natin yung paglapit ng coaster. Yun na nga yung hudyat na sasakay na. Mula doon sa coaster, binaba ang dating Pangulo doon at sinakay siya sa aeroplano. And from then on, napakahaba Pia, ng oras na pinaghintay at kani-kanina nga lamang namin nakita ang paggalon sa Pia. Alright, maraming salamat. Makikibalita ulit kami sa iyo. Ian Cruz, nag-uulat mula po sa Villamor Air Base sa Pasay City. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.